Ewan ko ba kung bakit ang laki ng galit ng pastor na ito sa pananampalataya nating Katoliko. Ito po mga kapatid, si Pastor CJ, meron naman siya ditong pangliliko o twisting sa ating pong pananampalataya. Pakinggan po natin siya. Grabe to kapatid, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na sa loob mismo ng Vatican Church, nananalangin sila at dinedeclare nila sa kanilang panalangin na si Lucifer, si Satanas, ay ang kanilang Diyos. Ayan. So, ayon po kay Pastor CJ David, mga kapatid, mga kaibigan, kung nanonood naman ngayon, Pastor, so sana ay maunawaan mo na ang video ito ay para talaga sa iyo, para maipaunawa ang tamang pagkakaunawa sa konteksto na ginagamit mo, na minamali mo, kinukuha mo, pero mali ang pangkahulugan at pagkakaunawa mo dito. Bakit? Kasi napakalinaw po mga kapatid at mga kaibigan, at napakaklaro po ang ating pong topic sa pagkakataong ito. Ipapakita ko po sa inyo mga kapatid at mga kaibigan ang ating pong video ito na sinasabi po ni CJ David. No, napakinggan nyo po na si Satanas daw, si Lucifer daw ang sinasamba ng Iglesia Katolika. Ayon po yan kay Pastor CJ David na nagpaparatang naman sa ating simbahan. No? Isa itong malaking kamalian, isa itong malaking pagkakamali, isang malaking kahinaan sa pagkakaunawa po mga kapatid at mga kaibigan, na i-interpret na mismo sa loob daw ng simbahan, pinapasamba si Lucifer. Na kanya mismong pagkakaunawa, ang Lucifer ay Satanas. Pakinggan nyo po mga kapatid. Hindi po ito paninira, ayun na lamang po ang mga suga. Hindi daw ito mga kapatid paninira, pero ito'y malaking paninira, Pastor CJ. Paano ka naging pastor kung wala kang pagkakaunawa sa tama? Sa sinasabi mong paninira. Hindi daw yan paninira mga kapatid, pero kanya mismong inaakusahan ang Iglesia Katolika na sumasamba kay Satanas. Yan ba ang pagkakaunawa ng isang pastor? Hindi paninira, pero sinisiraan mo ang Iglesia Katolika? You're interpreting in your own sa hindi naman konteksto ng pananampalataya ng Katoliko. Ayan. Ito po mga kapatid. At panoorin po natin sama-sama. So, expose po natin ang bagay na ito. Ayan. Meron siya ditong i-expose, ipapakita, ipapanood sa atin mga kapatid at mga kaibigan na video. Pero ang video ito, tingnan nyo po kung paano nyo babaluktutin ang katotohanan dito. Sige. Pakita mo, Pastor. Ayan. Sa wikang Latin pala mga kapatid ay merong ginagawa na pananalangin sa loob mismo ng simbahan sa Vatican. Ayan. So, dahil nakita niya diyan yung word na Lucifer, he gave an conclusion mga kapatid at mga kaibigan that Lucifer is referred to Satan. Isang malaking kahinaan sa pagkakaunawa yan. Pastor ka pa naman, pero hindi ka nakakaunawa ng tama. Ito mga kapatid, halatang halata talaga na hindi nauunawaan ni CJ David o ni Pastor CJ David na ito kung sino ang Lucifer na sinasabi diyan. Maya-maya, i-reveal po natin yan. Grabe, tumatayo balahibo ko. Yan, tumatayo daw yung balahibo niya dahil sa kahinaan ng pagkakaunawa niya. Tingnan niyo yung translation na nasa baba. Tingnan niyo yun daw yung translation nasa baba, pero hindi niya nauunawaan kung paano yan na-i-translate, kung bakit na-i-translate na ganyan. Translation. At actually, na-research ko din yung Latin word na dinadasal at kung ano yung talagang convert. Tama. Ayan. Pakinggan nyo mabuti ang pastor na ito na nagsisinungaling talaga. Sasabihin ko talaga nagsisinungaling siya kasi na-research niya daw. Tamang meron ka bang talagang totoong research na totoo yan ang sinasabi mo? Kasi mamaya baka magugulat ka kapag ipinakita sa iyo ang ebidensya at hindi mo paniwalaan. Naman, ito talaga yung pagkakatranslate sa English. Ano? Chris yourself pala. Yan naman pala.
Christ your Son. Ibig sabihin pala, dyan pa lang, ipinapahiwatig na sa'yo, Pastor C.J. David, na dapat maunawaan mo that Lucifer, Laxinfero, no, ay nagpapahiwatig kay Kristo. Bakit hindi ba light bearer si Kristo? Hindi ba siya yung morning star? Aba, so malaki na talaga yung diferensya sa iyo pong pagkakaunawa sa tamang konteksto ng sinasabi mong napag-aralan mo sa wikang Latin ng konteksto ng Katoliko. Oh, kita mo mga kapatid, hindi talaga nakakaunawa. Bakit ka pa nag-chik-chik-chik-chik dyan? Hindi ka ba nakakaunawa? Ibig sabihin yan, si Kristo, who came back from the dead, shed His pitiful least to the human race. Tama naman talaga, si Kristo naman talaga yung tinutukoy dyan. Bakit ka chik-chik-chik-chik dyan? Pero na lang kung hindi ka nakakaunawa niyan, Pastor. Oh. Ito po mga kapatid at mga kaibigan mayroon na ba man palang klaro na na-translate dito? Klarong-klaro, maliwanag at malinaw po yung pagkakatranslate dito. Bakit hindi po nauunawaan? Ayan, yan yung pinakamalaking question o katanungan po dito. Ayan, patuloy natin. In secula seculorum. Kinikilabutan ako sa bagay na to. Yan. Kinikilabutan daw siya sa bagay na yan. Actually, dapat mangilabot ka naman talaga dahil mali ang pagkakaunawa mo dyan. Talagang kikilabutan ka dahil hindi mo nauunawaan ang pinapanood mo o ang pinapakinggan mo mismo. Ayan. Talagang makikilabot ka dyan, Pastor, kasi iba yung pagkakaunawa mo sa konteksto ng pinapanood mo. So guys, grabe. So makikita nyo po doon, dinedeclare nila na si Lucifer ay anak niya, si Jesus Christ. Ayun, ang problema, mali pala yung pagkaunawa nyo. Si Lucifer daw anak niya si Jesus Christ. Naku naman, Pastor? Pastor ka pa naman, pero nagsisinungaling ka at gumagawa ka ng kwento at naninira ka sa Katoliko. Sabi mo, hindi yan paninira. Pero paninira yung ginagawa mo, tapos gumagawa ka pa ngayon ng kwento. Sino ba yung nag-anoint sa kanya na maging pastor pa? So sana naman talaga nag-aral ka muna ng mabuti, Pastor. Bago ka dyan, nagsasabi o nagsasalita ng kung ano-ano sa social media. Alam mo kasi, marami sa mga Katoliko ang mas may alam pa kaysa sa mga katulad mo. Bakit? Sarili mo ngang pagkakaunawa, hindi pa tumutugma. Hindi naman sinasabi doon na si Lucifer ang tatay ni Kristo. Naku, ang ibig sabihin doon, yung Lucifer doon, Pastor, wag mo kasing putol-putulin. Hili ka pa mag-chop-chop ng mga video. Tapos, gagawin mo na papabor sa pagkakaunawa mo lang. Naku, kawawa. Kawawa yung mga pastor na nauto ng taong ito, mga kapatid, mga kaibigan. Sana talaga magising ang lahat ng mga nakikinig sa kanya, ang lahat ng mga naniwala sa kanya, dahil dito pa lang sa napakasimpleng pinakita yung video, hindi niya siya nakakaunawa. How much more sa ipagkatiwala niyo pa, mga kapatid, ang inyong kaluluwa sa taong ito. Ito, pakinggan natin ang pagpatuloy. Christ, sinabi pong gano'n. So, mas malala po ito sa Mormons, no? Kasi yung Mormons, ang paniniwala nila, si Lucifer, si Satan, at si Jesus ay magkapatid. Ayan. Mas malala pa daw ito sa Mormons. Actually, Pastor CJ, hindi yan mas malala sa Mormons yung prayer na Latin prayer ng simbahan. Alam mo kung ano yung mas malala? Mas malala dito, Pastor CJ, ang pagkakaunawa mo. Mas malala talaga. Napakadelikado ang pagkakaunawa mo, Pastor, dahil iba ang konteksto na sinasabi mismo sa pinapanood mo sa video at iba rin ang pinagsasabi mo. Anong tawag mo dyan? Anong tawag nyo dyan, mga kapatid? Sa isang tao
na iba ang konteksto na kanya pong ipinapakita sa video, iba rin ang kanyang pinagsasabi. Kayo nang bahala dyan. Sige, patuloy natin yung kanyang video. Pero mas malala to. Kasi, sinasabi nila na si Lucifer ay anak daw ni Lucifer, si Satan. Ayan, pinipili talaga ni Pastor C.J. David, no, na ang katotohanan, babaluktutin niya. Wala namang declaration ng simbahan sa declaration na galing sa kanyang bibig. Si Jesus Christ. Hindi naman sinasabi ng simbahan na si Jesus Christ ay anak ni Lucifer. Pwera na lang, pastor, kung ipaninindigan mo ang iyong kasinungalingan sa social media at ang iyong kamalian sa pagkakaunawa mismo ng Latin na prayer, pwera na lang kung paninindigan mo talaga. Ilalabas na yan. Pero, never, ever, na itinuro sa Iglesia Katolika, dahil ako ay isang Katoliko, alam ko ang konteksto ng pagiging Katoliko. Ikaw ay isang pastor at hindi mo alam ang konteksto ng pagiging Katoliko. That is why, naninira ka. Sabi niya kanina mga kapatid, hindi daw siya naninira. Kaya itong aking video ito is a response sa paninira mo. Kasi, in the 1285 ng Catechism of the Catholic Church, I am obliged to defend my faith by word and deed. Kailangan ko magsalita. Kailangan kitang barahin. Kailangan kong wasakin ang lahat ng argumento mong paninira sa simbahang Katoliko para mapalitaw ang katotohanan. Because katotohanan ating pag-usapan. Kaya itong katotohanan ito sana ay kahit masakit ay tanggapin. Dahil ang masakit na yan ay katulad ng isang sugat, sabi nga ni Brother Wendell, na kapag ang sugat na yan ay nilagyan mo ng gamot na madaling gumaling ang iyong sakit, iyong sugat, ay posibleng masakit nga, pero may kagalingan naman. So, sana tanggapin mo yan, Pastor CJ, yung kagalingan. Masakit naman talaga yung katotohanan. So, if ever na makita mo yung video ito ngayon na naka-live, so i-share nyo po ito mga kapatid. If ever na makita ni Pastor CJ, nililinaw ko po bilang isang totoo at tunay na Katoliko at hindi naninira na katulad mo, na wala pong Lucifer na Satanas na sinasamba ang simbahang Katoliko. Yung Lucifer po yan na sinasabi mo ay mali po sa konteksto na pagkakaunawa mo. Mamaya makikita mo yan. Tapusin natin muna yung kanyang video. So, para bang pinapalitan nila na yung God the Father, si Lucifer. Ayan. Para bang, ibig sabihin, dito pa lang, hindi na siya sigurado. Para bang. No? Pag sinabi natin para bang, ibig sabihin, you're not confirmed, you are not convinced, no? Hindi ka sigurado sa sinasabi mo. Para bang. So, ibig sabihin, siya mismo may doubt na sa kanya pinagsasabi. Kaya, ayan, uulitin ko po. Sa mga naniwala sa pastor na ito, nako, sana talaga ay hindi pa huli ang lahat at bumalik kayo sa totoo. Sabi sa Juan 8:32, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, let us all accept the truth dahil the truth will set us free. Okay? Patuloy po, Pastor. So, hindi ko alam kung totoo ba to, pero meron tayong video. Ayan. Sabi na, so hindi ko alam kung totoo ba to. Actually, ang prayer, Latin prayer, totoo. Ang hindi lang dyan totoo, Pastor, ang unawa mo. Ayan ha, kinaklaro ko na sa'yo yan ha. Ang Latin prayer na offer to Christ ay totoo. Ang hindi lamang totoo, Pastor C.J. David, ay ang unawa mo. Ang understanding mo sa pinapanood mo. Ang iyong paninira, ang accusation, ang pagbibintang mo sa Iglesia Katolika na sinasamba si Satanas, yan ang hindi totoo. Kasi never na state sa official teaching ng simbahan. Kung totoo yan, Pastor, inahamon kita. Ipakita mo sa akin, saan sa Catechism of the Catholic Church na itinuro na sambahin si Satanas? Anong paragraph yan na sinasabi? Sambahin si Satanas. Catechism of the Catholic Church, the official teaching of the Church. Saan yun? See? Kami maipapakita ka. So, saan naman talaga, ang hamon na yan ay makaabot sa'yo. Ipakita mo, Catechism of the Catholic Church, sinasabi
Satan must be worshipped of all Catholic. Sige. Tingnan natin kung may ipapakita mo. Na makikita at may proof tayo. So sa lahat po ng Catholic na nanonood, wag po kayo magagalit sa akin. Alam mo, Pastor CJ, hindi ako nagagalit, kundi naaawa ako sa iyo. Awang-awa ako sa iyo dahil napakahina ng pagkakaunawa mo sa konteksto na ginagamit mo. Sana naman talaga bago mo ipinalabas ang video, nag-research ka ng totoo. Panigurado 100% kapag ikaw, Pastor CJ David, nag-research ka ng tama at nakita mo yung tamang konteksto sa Latin prayer, magkakatoliko ka. Kasi ikaw mismo makakakita na mali ang unawa mo, na hindi ipinapasamba kailanman si Satanas sa mga Katoliko. Sa iyo lang yun. Kayo po yung magpaliwanag ng bagay na to. Ayan, kaya nga ako na mismo ngayon ang nagpapaliwanag sa bagay na yan. Dahil ako mismo ay isang totoo at isang tunay na Katoliko. Salamat dahil binigyan mo kami ng pagkakataon to explain our side regarding that matter. So, yan ang tunay na katotohanan. Okay? Tunay na katotohanan talaga na hindi kailanman ay hindi itunuro sa Iglesia Katolika na sambahin si Satanas. Ano klaseng analogy meron ang tao kung siya mismo ay sasambahin niya si Satanas? Napakahina naman po, mga kapatid, mga kaibigan, ang kanyang pagkakaunawa pag nangyaring ganyan. Ayan. So, meron po dyan mga links, mga kapatid at mga kaibigan, sa description. Tingnan nyo po yung description ng live natin ngayon. I-open nyo po yung description. We have 6 sources there, na pwede nyo pong i-open to verify and to clarify the thing na minali po, iniba ni Pastor CJ ang pangkahulugan. Bakit po, mga kapatid? Dahil, ang totoo niyan, unang-una po, eto, puntahan po na natin una-una itong ating unang reference sa bing.com. Ayan. Actually, pwede nyo pong ma-direct na mapanood dyan, mga kapatid. I-click nyo lang po ngayon ang link na kung saan man kayo ngayon naka-tune in. I-click nyo lang po yan. Ayan. So, puntahan nyo po yung description. Ayan. Sa description natin po, mga kapatid, meron tayo dyan na after the description, may disclaimer. Ang pahayag na sa video na ito ay batay sa pananaw ng taon at maaring hindi sumasalamin sa opinyon ng lahat. Okay? Gusto ko ng sariling pananaliksik at magpakatotoo sa iyong pananampalataya. Ito po, sa ilalim ng disclaimer, meron po dyan na sources. Ayan. Ang sources na yan, mga kapatid at mga kaibigan, i-click nyo po isa-isa. 6 po lahat yan. I-click nyo po isa-isa. Samahan nyo po ako sa pagbabasa. Kung nakaklik na po kayo, unahin po natin yung, siyempre, yung pinaka last part sa description, yung bing.com. Unahin po natin yan. Sinasabi po dito, the word Lucifer, which is used, during the lighting of the Paschal candle on Holy Saturday. Kasi yung kinuha niyang video, mga kapatid, it happened on the Holy Saturday. Paschal candle on the lighting of the candle, Paschal candle on the Holy Saturday. Ito, pakinggan niyo mabuti. Refers to Jesus Christ. Itong klaro. Ito ang hindi na unawaan ni Pastor CJ. Pastor CJ, ayan sa video po, sa katotohanan nating pag-usapan, YouTube channel, dito po ngayon sa live, sa live na ito, kung mag-replay ka man, kung mapapanood mo ito, meron diyang 6. Ayan, meron diyang 6 na sources. Isa-isahin mo po. I hope na makatulong sa'yo para mas lalo mong maunawaan na mali po ang iyong pagkakaunawa. Ayan, kasi ang Lucifer pala na salita dito
refers to Jesus Christ. Ano yung kahulugan dito? The light of the world. Kasi, ang Lucifer, ang kahulugan ay light bearer. That's why it refers to Christ. It has no connection whatsoever to the devil. Ayan, napakaklaro yan, Pastor, ha? And sana naman ay tanggapin mo yan, Pastor, ang aking inilalatag sa pagkakataong ito. I hope na you will not reject my presentation to you. No? Sana naman talaga tanggapin mo yan. Kasi, kapag hindi mo yan tinanggap, Pastor CJ, naku, malaking problema mo na yan. Ayan, so ito, mas maganda siguro ipakita po natin sa inyong lahat, mga kapatid, ang aking pong binabasa. Ayan, so i-set muna natin ng ganito. Ayan po, mga kapatid, oh. Ito ang ating binabasa ngayon. Una, the word Lucifer, again, babasahin natin, which is used during the lighting of the Paschal candle on the Holy Saturday, refers to Jesus Christ. So, klaro yan. Refers to Jesus Christ yan. The light of the world, it has no connection. Ito yung walang connection. Hindi katulad ng pagkakaunawa mo, Pastor. Ayan. It has no. Pag sinabi natin no, tapos ililink mo pa sa devil, naku, malaking problema sa pagkakaunawa talaga yan. It has no connection whatsoever to the devil, who is sometimes called Lucifer. Ayan. So, walang connection. Who is sometimes called Lucifer, but it has no connection to whatsoever to the devil. Yun ang sinasabi. Na Lucifer pala doon sa prayer, no? Lucifer in Vatican prayer explanation. Ayan, mga kapatid, ha? The Holy Week services are exclusively dedicated to our Lord and Savior, Jesus Christ. Ayan. Naniniwala ka naman, di ba, Pastor, na Jesus Christ is the Lord and Savior? This is offered to the Lord and Savior, Jesus Christ. Never been mentioned here and never been referred to the devil. Ayan, ha? Klarong-klaro yan, mga kapatid. Isang reference pa lang yan. Next, reference po tayo dito sa Catholic Online. Ito naman po, mga kapatid, sa Catholic Online tayo. Ayan, tingnan natin mabuti ang ating referensya na binabasihan. Ito, ayan. Hebrew Hillel, the Septuagint Phosphorus, Vulgate, Lucifer. Okay, sa Hebrew pala Hillel yung Lucifer. The name Lucifer originally denotes the planet Venus, emphasizing its brilliance. The Vulgate employs the word also for the light of the morning, or the morning star. In the Job 11:17, the signs of the zodiac in Job 38:32, and the aurora in Psalm 109, verse 3. Metaphorically, the word is applied to the king of Babylon in Isaiah 14:12. So maraming use po ang Lucifer as preeminent among the princes of his time. To the high priest Simon, son of Onas, Ecclesiasticus 50 verse 6, for his surpassing virtue to the glory of heaven, Apocalypse 2:28, by reason of its excellency, finally, to Jesus Christ Himself. Ito, klaro mga kapatid, huwag ka kasing maging one-sided sa paggamit sa kahulugan ng isang salita. Kaya nga, one word has different meanings. Okay? So, dapat naman talaga maunawaan natin to. Ito, by reason, it is excellency, finally, to Jesus Christ Himself. And 2 Peter 2 Peter 1:19, Apocalypse 22:16, the exalt of the Holy Saturday, the true light of our spiritual life. So may mga references pala mga kapatid, no? May mga biblical basis pa nga na itong Lucifer ay ginamit mismo kay Jesus Christ as a light bearer or the light of the world. So maunawaan naman sana ito, no? Ito ay
nangyari sa, yun nga, binasa natin kanina dito po sa bing.com, yung celebration ng Paschal Candle on the Holy Saturday. Ayan. Next. Ito po sa whitecatholic.com. Ito. Did Pope Francis really praise Lucifer? Ayan. Lucifer na pagkakaunawa nila ay Satanas. Several videos on the YouTube claim that Pope Francis has praised Lucifer as God. Kasi, yun nga, gumagawa sila ng content without any knowing and without any investigation, further investigations, verification of the information. Basta-basta na lang, okay na lang, basta may content lang. Just as several videos claim the same about Pope Benedict XVI during his pontificate, as the theory goes, this is a Vatican-wide or a Catholic Church-wide conspiracy to praise Satan. Ayan, ito yung palagi, itong yung pinipili talaga nila na to praise Satan during the Easter Vigil. Here's an example that taken anti-Catholicism to a new law, and many people are following it to read it. Why people are getting it wrong? So, merong video dito, kaya lang na private na, pero yun ay patungkol po sa paninira sa simbahan sa Iglesia Katolika na sumasamba daw yung Katoliko sa kay Satanas. Eto, when properly translate, unlike in the conspiracy videos, yan, gawa-gawa lang nila kasi, it is clear that the Lucifer in question is Jesus Christ. But, why call him that? Because Lucifer, ito pakinggan mabuti. Lucifer literally means light bearer. Hindi nangangahulugan na kapag sinabing Lucifer, Satan. Naku naman. Naging pastor ka, pero hindi mo naunawaan ito. Paano yan? Lux. Ang ibig sabihin ng lux sa wikang Latin ay light. As you may know from fiat lux, let there be light. Ayan. Fiat lux, let there be light. And it was the term used for the morning star. As Joey Provedo writes, light, for example, was always a symbol of God in the Old Testament when God made his covenant with Abraham. He appeared as a smoking fire pot, flaming torch, and Exodus. God revealed himself from a burning bush when he spoke to Moses. When the Israelites left Egypt, a pillar of fire guided the protected them during the night. The New Testament, the disciple of Jesus would have understood he claimed to be God when he said, I am the light of the world. Ayan. So, kaya nga, pag sinabi palang Lucifer, it is talaga very clear, refer to Jesus Christ. At alam niyo po, ito ay makikita natin sa John chapter 8 verse 12, yung I am the light of the world. This became a part of early Christianity that Jesus is called the morning star. This is because one of the symbols of God is light, and the brightest light in the sky is the sun. Kaya nga, morning star. Ayan. So, ito yung kanyang reference po sa shameless Popery.com, Lucifer. As Father Louis Campbell succinctly states, the word Lucifer, which is used during the lighting of the Paschal Candle of the Holy Saturday, refers to Jesus Christ, the light of the world. It has no connection whatsoever to the devil, who is sometimes called Lucifer. The Holy Week services are exclusively dedicated to our Lord and Savior, Jesus Christ. Ayan. So, ikatatlong reference pa lang ito, mga kapatid, mga kaibigan, na ipinapakita talaga ang tunay na pagkakaunawa, ang tunay na kahulugan nitong ating pong pinag-uusapan nito. Fourth, ito po sa Catholic.com Encyclopedia. What is this Lucifer mean? Lucifer, ito sa Hebreo, Hillel, sa Septuagint, Esporus, sa Vulgate naman, Lucifer. O sometimes it is pronounced as Lucifer. Okay? Originally denotes the planet Venus.
Ayan. Emphasizing its brilliancy. The Vulgate employs the word also for the light of the morning. Yan. So, in Job 11:17, the signs of the zodiac, Job 39, verse 32, in the aurora, in the Psalm 109, verse 3. Metaphorically, the word is applied to the king of Babylon as preeminent among the princes of its time, to the high priest Simon son of Onas, and Ecclesiasticus 1:6, for his surpassing virtue, to the glory of heaven, Apocalypse 2:28, by reason of its exegetical. Finally, finally, to Jesus Christ himself, na yan po ay cited sa 2 Peter 1:9, Apocalypse 22, verse 16, the exalt of the Holy Saturday, the true light of our spiritual life. The Syriac version and the version of Aquila derived the Hebrew noun Hillel from the verb yalal, to lament. St. Jerome agrees with them and makes Lucifer the name of the principal fallen angel who must lament the loss of his original glory, bright as the morning star. In Christian tradition, this meaning that Lucifer has prevailed. The Father maintained that Lucifer is not the proper name of the devil. Ayan, ang Lucifer, not the proper name of the devil. So, pag sinabing Lucifer, it does not refer to Satan. Nako naman, kailangan talaga na further study, further research. Ayan. Okay. Napakaklaro yan, ha? But denotes only the state from which he has fallen. Okay. So, napakaklaro dito mga kapatid, no? Balikan po natin. Same reason rin na it is referred to Jesus Christ himself. Kapag sinabing Lucifer, it is a light bearer. So, light bearer, tagdala po ng liwanag. And hindi po nangangahulugan na kapag sinabing Lucifer ay masama na. No? Kasi, light bearer nga yung kahulugan. Hindi yung nangangahulugan na Satanas ang Lucifer. No? Napaka mali po yung kahulugan yan. Number 5 source po natin mga kapatid. Sa Catholic.com magazine online edition, ito, mga kapatid. Who or what was Lucifer? Ito. Recently, I got a query from someone wondering about the anti-Catholic video that claimed that Pope Deacon invoked Lucifer during the Easter Vigil liturgy and referred to Jesus as his son. Ito yung claim ni Pastor C.J. David, mga kapatid, ha, na si Lucifer daw ang tatay, tapos si Jesus Christ naman daw ang son. Okay. Of course, that's not what happened, but to understand what really did happen, you need to know a few things about Lucifer. Ayan. Ipinapaklaro yan, ha. Kailangan mo talagang malaman muna ang kahulugan patungkol sa word o sa salitang Lucifer. Okay? What does the word Lucifer mean? It is a Latin word derived from the root lux. Yan, ulit-ulitin po natin yan. Lux meaning light and ferry, to carry. Ayan, it means light bearer or light bringer. So, ang Lucifer pala mga kapatid, mga kaibigan, talagang ipinapahiwatig sa atin. The definition of this is the light bearer or light bringer. It was not originally used in connection with the devil. Ito hindi talaga yan naka-referado or referred to the devil pag sinabing Lucifer. Pero lang kung ipipilit mo talaga na ang Lucifer ay Satanas. Pero lang kung ipipilit mo yan, Pastor CJ, pastor ka pa naman, pero bakit ganyan yung pagkaka-research? Instead, it could be used multiple ways. Yan, maraming gamit yung Lucifer. For example, anybody carrying a torch at night was a Lucifer, light bringer. So, kapag palang isang tao ay mayroong hawak na torch, siya ay matatawag na Lucifer. Kasi Lucifer is light bearer or light bringer. Ayan. It was also used as name for the morning star, the planet Venus, because this is the brightest object in the sky
other than the sun and the moon. As a result, Venus is the first star seen in the evening and evening star. And the last star seen in the morning star. Venus is also known in English as a day star because it can be seen in the day. Because sight of it in the morning heralds the light of day. It was referred to by Latin speakers as the light bringer or Lucifer. Ayan. So there was no connection with the devil. Ayan, klaro-klaro yan ha. No! Yan. In fact, it was used ordinary Indorana name in the 300s. Saint Lucifer of Cagliari was a defender of the deity of Christ and of Saint Athanasius against the Arianism. Ito, bagong discovery ito mga kapatid. Meron palang Saint Lucifer. Meron palang Saint Lucifer mga kapatid at mga kaibigan. Ayan, so klarong-klaro ito. Merong Saint Lucifer na ipinapahiwatig dito pala. Kasi kapag sinabi pala nating Lucifer, it doesn't refer to the devil. Wire na lang kung mahina ang unawa ng isang tao na gumagamit sa salitang Lucifer. Klaro ito mga kapatid ha. Meron pala tayong Saint Lucifer of Cagliari na was a defender. Ito ay defensor pa pala ng divinity ni Kristo against kay Arius. Yan. Wow. Great. So maganda talaga na pinag-uusapan natin o pinag-aaralan natin mga kapatid ng ating pananampalataya ng mas malalim pa. It is the symbol of the morning star used in any surprising ways. Yes. Tama. The Bible uses it as a symbol for Jesus Christ. In the book of Revelation, we read, I, Jesus, have sent my angel to you with this testimony for the churches. I am the root and offspring of David, the bright morning star in Revelation 22, verse 16. So, naka-refer po yan sa kay Jesus Christ, ang Lucifer. Kasi kapag sinabi natin Lucifer, again, it is the bright morning star or the morning star, the light bringer, the light bearer. Yan po yung kahulugan ng Lucifer. Ayan. So, napakalinaw po dito. Isa pa, last na reference po natin mga kapatid. Dito po sa AAP. Ayan, AAP fact check. Kaya nga, all information must be verified. I-fact check muna natin. Totoo ba yan? O baka kasinungalingan yan? O baka gawa-gawa lang yan? Kwento-kwento lang yan? Okay. Eto So, napakaklaro dyan. No! The Pope didn't declare Lucifer is God. Ayan. Klaro yan. So, eto po, what was claimed, the Pope has declared that Lucifer is God of the Catholic Church. Ito, false. The claim is based on the misinterpretation of a medieval Latin hymn. Kaya nga, sinasabi ko pa kanina paulit-ulit na mahina ang pagkakaunawa ng tao na maniniwala na ang Lucifer ay refer to Satan. No? Kasi, yan ay misinterpretation pala mga kapatid ng medieval Latin. Sa EEP fact check, the Pope has nationally declared that Lucifer as God. The Catholic Church social media users are claiming. So, ito yung claim nila. The claim is false. Ano daw? Mali. No? Hindi totoo. False. Ito ay kasinungalingan. It is based on a misinterpretation of a single line in a hymn, confusing the Latin for morning star with Lucifer. Ayan. Klarong-klaro. Misinterpretation. Kaya nga, mahina talaga yung unawa sa mga taong nagagamit ng Lucifer as Satan. No? One of the devil's proper names. One of the devil's proper names. Ayan. The Viceroy declaration is made in the Instagram post featuring
a video, screenshot, a text, overly reads. This ceremony was held to induct two former popes into sainthood. But there was another made declaration to the world. Ayan, so ginagamit nila na Pope declares daw that Lucifer is God of the Catholic Church. Pero sinasabi dito, dinibunk na ng AAP.com, that is a false declaration, false accusation. Ayan. Text beneath the screenshots reads, Pope Francis declares the Lucifer as the God of the Catholic Church. Ayan. So malinaw po yan mga kapatid at mga kaibigan na wala pong katotohanan ang claim nitong ating kaibigan sa ibang sekta ng pananampalataya. Ayan, kay Pastor C.J. David, I hope na makarating sa iyo ang video na ito at mapag-aralan mo rin at sana ay matanggap mo rin ang katotohanan. Ayan, maraming salamat po sa inyong time mga kapatid, sa inyong pong pagsama sa akin sa pagkakataong ito. Sa Diyos ang lahat ng papuri, Cordeo et Ecclesia. To make his message known is our